A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. In coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled about what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb, bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relation with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God, and behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. It is the 6th month of her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word." Then the angel departed from her. With your brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good evening to all of you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sir Kito galing sa work, galing trabaho. So hindi ba kumakain? Mukha lang na hindi pa kumain. Why am I asking this with your friends? Because it's really inspiring for us priests. Especially when people will come to Mass, kahit pagod, kahit gutom. But you are gathered here to celebrate this Eucharistic celebration as our preparation for our birth of our Lord. Malayo yung lugar namin coming here. At ang misa nyo, sa lahat ng simbang gabi dito siguro sa Taiwan, kayo pinaka-late, 9 o'clock. Diba, 8:15, oras 7, 6:30. Dito lang yata sa dorm na to na 9 o'clock yung misa. Tapos in my place where you're staying, medyo malayo to coming here. Pero sabi ko sa sarili ko, nakaka-inspire naman. Kasi kayo galing pa kayo work. Galing pa kayo, iba hindi pa kumain, o kulang yung kinain. No? But we are here to celebrate this Mass. Ito lagi tandaan nyo. When you give something to our Lord, nagsasacrifice ka for our Lord, pinabalik yan, doble yan. At hindi yan kinakalimutan na binibigay. So, you will be more blessed by our Lord. Kahit pagod ka ngayon, kahit hindi ka pa kumakain, at katabi mo hindi pa naliligo. Bless kayo kasi malamig. At hindi malamig, hindi mo naliligo eh. Father, malamig, nakikita mo lang. Malamig. You are blessed. No? Kaya tapikin ng katabi mo, bless ka, sabi mo. Pagkatapos mo sabihin, bless ka, sabihan mo, pautang, bless ka. Bless ka naman, pautang naman, papasko naman. Pautang kayo pagkatapos. Today's Mass is about our Blessed Mother Mary. O, tama na yan. Today's Mass is about our Blessed Mother Mary, ating mahal na ina. Marami sa atin siguro may mga devotion sa ating mahal na ina. And very special in this story because
This is the story wherein our Blessed Mother, the angel Gabriel appeared to our Blessed Mother, Miss Ate Mahal na Ina, telling her to become the mother of Jesus. A simple book, but she was chosen by God to be the mother of Jesus Christ. Ang kagandahan nito, si Mama Mary, hindi man niya lubos na intindihan, nagtanong pa ang ating mahal na ina, pero she responded yes sa ating Panginoon. And it was total yes, buong buo. Kaya yung tinatawag natin sa theology, the fiat of Mary. Yes, buo yung sagot na ating mahal na ina, buo yung yes niya, puso at isipan. Yung pag-yes ni Mama Mary. Minsan tayo kapag tinanong, mahal niyo ba si Lord? Yes or no? Yes! Yes, buong buo. Buong buo. Pero kapag minsan, pag may tukso na, doon na naiiba yung yes natin. Lord, ipaglalapad kita. Faithful ako sa asawa ko. Pag-alis pa lang ng Pilipinas, alam mo na, kung sinabi natin sa altar, pag-awakan natin, mahal na mahal kita. Huwag ka magalit. Huwag ka magduda. Kahit saan man ako, ikaw pa naman sa puso. Pagdating ng Taiwan, try natin. Kasi doon, di ba, nung nagsumpaan sa simbahan, Lord, magpapakamatay ang sumpaan. Mahal na mahal ito. Ito yung buhay ko. She is my life. She completes my life. Pagdating ng Taiwan, ito na. Pagdating ng Taiwan, sabi ko, Lord, ano niya? Ano niya? Sa isang sister na. Nabuhat niya. The Chinese. Alam mo, sabihin ng sinabi niya, tama yung sinasabi ko pa dyan. Magtungtong ng Taiwan, ito na. Magtungtong ng Taiwan, winter. Tinamaan ng homesick. Malamig. Hawak-hawak pa. Picture ng asawa. Tingin-tingin ka. Lord, paglalapad ko ito. Mahal, ikaw lang sa puso. May nakilala ka. May problema ka, willing to listen siya. May listening ear siya sa'yo. May shoulder to cry on ka. Nandun siya lagi. Nag-suporta sa'yo. At patahon. Yung pinangako natin yes, yung buong yes natin, minsan unti-unti nang nawawala. Father, friend lang yan, Father. Kausap ko lang, wala yun, Father. Friend ko lang yun. Nawala. Nung nagpakilala ka na dun sa listening ear mo, sa laging, nandun sa, ayun, tumutulong sa'yo, naging friend, pakilalang single ka. Sa Taiwan, single. Sa Pilipinas, married. So, gagawin pa kayo. Sige. Ikaw meron. So, Taiwan only gun relationship. Nawala na yung buong yes. Nawala na yung buong yes, puso at isipan. Nawala na yung sinabi mo, Lord, susundan kita. Lord, mahal na mahal kita.
today our Blessed Mother Mary, when she responded to the call of God, it was not easy. Remember, she will become a mother of God, of Jesus, without even relationship with any man. It's really difficult. And during the time of Jesus, during their time, if you are, kung nabuntis ka, na hindi ka pa kasal, you will be stoned to death. Papatay ka hanggang mamatay ka. Kasi it is a crime. Ba't ka nabuntis? Hindi ka pa kasal. It is a crime. Just imagine, kung rule nila, in-apply na yun, ilan na namatay nun? Ilan na yung binatulog? Mga boys dito ka, pag tumingin, mga condemning, no? That was during the time when, during the time of Jesus, no? That was the time, but it is different right now. But our Blessed Mother, just simply because of her faith, because it was the order or commandment of God, she obeyed. Yung kagandahan pala eh. Kapag nag-obey ka sa gustuhan ng Diyos, kapag nag-obey ka sa commandment ng Lord, ni God, nagiging present si Jesus sa ibang tao. Ay, ibig sabihin niya, Father, kasi si Mama Mary, inobey niya lang si Lord, kaya tuloy nagkaroon tayo ng Jesus Christ. Nagkaroon tayo ni Jesus. God became man to be with us. Ganon din yung hamon sa atin. Alam mo, kapag tayo ay marunong ma-concern sa kapwa natin, tayo ay marunong tumulong sa nangangailangan, alam niyo, naramdaman natin si Jesus. Kapag meron nakasakit, binantayan niyo, naramdaman natin si Jesus. Maramdaman natin ang presensya ng Diyos. Alam mo, siya nalulungkot ako when I was just new here in Taiwan. Meron akong binisita sa hospital. Karating niya lang ng Taiwan din. And she experienced this culture shock and homesick. Okay? Na homesick. Lahat tayo naka-experience. And even I as a priest, nung unang dating ko dito, kakaiba yung Taiwan. Ma-homesick ka. During that time, sabi niya, Father, ba't binisita ko sa kasi she committed suicide. Okay? Pero buti na buhay pa siya. Bubuhay siya. I was talking to her why. And she told me, Father, pagdating ko, tinamaan ko ng kanyang homesick, culture shock, everything. Wala akong masabihan kasi if I call my parents, kapatid ko sa bahay, mag-worry sila. Ganun eh. Minsan, kahit nagkasakit tayo, we don't call sa Pilipinas kasi ayaw natin mag-worry sila. We just keep it to ourselves. Sabi niya, Father, wala akong mapagkwentuhan, wala akong mapagsabihan. Di ko kinaya, Father. Sabi ko, I have to commit myself. Alam mo, doon ko naisip. Sabi ko, laki pala yung tulong kapag when you are in great problem, when you are in great difficulty, kapag may problema ka, importante pala kapag mayroong tao willing makinig. Diba? Mayroong taong may concerns sa'yo. Mayroong taong, sige, usap tayo. That is very important. Na minsan, hindi natin maibigay sa kapwa natin. Problema mo, bahala ka siya. Wala akong pakialam dyan, may problema din ako. Di ba? Ganun, we have to listen to people is a way of giving that concern to others. Kapag maramdaman ng tao yung concern na yan, doon niya mismo maramdaman din ang presensya ng Diyos. Maramdaman niya yung pagmamahal niya, maramdaman yung presensya ng Diyos. Kasi si Lord, nung sinabi niya, mahal ko kayo, hindi lang yung by words. Bumaba siya. Sinamahan tayo. He let us feel that love. Naalala ko dati, when I was just a newly ordained priest, that was 11 years ago, nagkaroon ng retreat to the place that I was staying.
these are our couples, yung marriage encounter. During that time, that was about 40-50 people who attended. Couples, ranging 40 to 70 years old, mag-umpisal sila. Alam mo, excited ako kasi bago lang akong pare. First time ko mag-umpisal. First time ko magka-counseling. Sabi ko sa sarili ko, ito na. 10 taon ko pinag-aralan to. Theology, psychology, counseling, lahat. Ibibigay ko lang. Ituturo ko sa kanila. May isang nanay, pumasok. Pagpasok pa lang, umiiyak na. Natakot ako sa madilim, no? Kasi gano'n mo rin ako umpisa, retreat, may kandila, kaya pag ano pala, yung pumasok na. Ay, panay, dito pa kayo. Dito pa kayo. So, simula na yung nanay. Alam niyo po, hindi lang kasalanan yung sinabi ng nanay. Buong buhay niya na sinabi. No, usually, kapag mag-umpisa mga 10 minutes, na mahaba na kayo, siguro mga 45 minutes. Parang nanonood ako ng malalang pala. So, siyempre, I just stayed with her and patiently listening. Yun ang kailangan niya. I've been patiently listening to her. Nakikinig lang ako kanina. Hindi ko maintindihan yun. Hindi ko maintindihan. Pero sige lang. Pero sa iniisip ko sa sarili, sabi ko, Lord, siguro ito yung purpose at pinag-aral mo kami ng mahaba. So, iniisip ko na. Yung theology, ito isa sa pili. Sa psychology, ito yan eh. Sa counseling, ito. Iyak na ka. Ito. Para matauhan. After yung umiyak, after magsalita, tumigil na siya. Sinanong ko siya, meron pa ba? Pagod na ako. Pagod sabihin na nino, magkatapos sa pagod din pala. Ito na! Tuloy tayo? Ito na. Magkano na, magka-counseling na ako. Magka-counseling na ako. 45 minutes ko kasi isang oras. Yung magsa-start na ako magka-counseling sa kanya, pagsabi ko, nagsabi niya, Father, thank you, Father. Thank you, Father. Wala na yung sakit sa puso. Naramdaman ko si Jesus. Thank you, Father. Bless mo ako. Bless ko siya. Tapos umalis. Wala na ako sinabi. Sabi ko lang, ganun lang kasi, parang yung magsasimula ka pala, di ba? Yung parang alam mo ba? Ano ba? Umalis na siya. Wala ka tayong advice. Lang yun. Umalis siya. Sabi ko sa sarili, ano? Pinag-aralan ko, walang kwenta. Pinag-isipan ko, wala. Yung mga theory na pinag-aralan ko, yung lahat wala. Sinabi ko lang, yun lang yun. But the person felt peace. But the person felt God. The person felt Jesus. Only through listening. Kasi may concern ka. Hindi mo pwedeng, sabi ni Father ngayon, makinig daw kami. Hindi mo pwedeng umiiyak yung, or nag-share yung kaibigang problema niya. Sige, share ka lang, cellphone ako. Si Kationa, business. Galing naman ito. Hindi ka patapos. Sige, ito lang. We pay attention because it's a sign of care and concern. To let Jesus be felt by other people. Ang ganda, gusto ko ito yung gospel natin. Kasi bakit? Kasi naging parte tayo, naging parte tayo sa plano ng Diyos
Pwede ba ni Lord i-save tayo kahit wala na si Mama Mary? Yes or no? Yes. Kaya, pwede ba si Lord na si Jesus, kunwari, pumutok yung vulkan, tapos lumabas si Jesus, pwede ba yun? Yes or no? Yes. Pwede. Pwede. Kahit sabihin, I will save you. Pwede. Wala nang Christmas, wala nang bilin-bilin. No, wala na. Labas na ako si Jesus. Okay. Pwede. Pero Jesus chose the path to have a mother. Diba? Para tayo makarelate. Na tayo din, mayroong Mama Mary, ina natin yan, na naging tao si Jesus. Ito nga minsan kapag nagmimisa ako, titingnan ko yung mga bilin, ang ganda ng mga bilin. Titingnan ko yung mga bilin sa ibang dormitory, sa ibang mga simbahan. Gusto ko yung bilin because it's about the story of the birth of Jesus. But I mind you, my dear friends, the first Christmas was not that. Mind you, my dear friends, noong unang Pasko, Jesus was born in a manger. Ano bang manger na yan? Hindi yung makulay. Walang flowers. Yan, cute pa yung tingnan eh. Diba? Parang ang sarap dyan ako, mama. Nandiyan din ako, yung anak ko dyan din, no? Ang sarap, ang ganda, ang cute, ang sarap ang picture. But it is not. The first Christmas, Jesus was born sa bahay, sa kulungan ng mga hayop. Just imagine. I remember when I was sa Pilipinas, umuwi yung kapatid ko, dala niya yung anak niya sa US sila galing. Pagdating din yung pamangkin ko, siyempre English spoken doon na lumaki. Nagsimba kami, paglabas kami nakita niya, may nagbibenta ng yun yung mga sisiw. Mga sisiw, may mga kulay. Sabi niya, wala to sa Amerika. What's that? Oh, pink. Pink ka niya. Sabi niya, ito gusto niya. Ayaw ng kapatid ko. Sabi niya, ito gusto ko maging birthday gift mo sa akin. Umiiyak na. Sabi ko, mura to sa gift. So, may pink. Tapos may violet. Yan ang lahat ng kulay. Sige, dinalagay. Tungtuwa yung pamangkin ko. Dala-dala niya. May kulungan pa. Kulungan. Tapos, through that time, nawawala na yung kulay, no? Kasi nagkakarisisi yun, di ba? White like board yan, eh. Sabi ng pamangkin, what's this? What's happening? Ganyan. Kapatid ko naman, pag natulog pa yung pamangkin, pinuturahan niya rin naman. Balik-balik. Pero kasi na-notice, yung kulungan, kasi same kulungan lang din, bumabaho. My point is that, na yung manger, hindi ganyan cute, beautiful, mabaho. Kung ikaw, nanay, dyan mo ba ilalagay yung anak mo? Siyempre hindi, di ba? Pero si Lord, pinili niya yan. Bakit? Kasi gusto ni Lord ipakita sa atin na sinasabi niya, kahit madilim, sasamahan kita. Okay? Kahit marumi ka, makasalanan ka, sasamahan kita. Kahit mabaho, sasamahan kita. Jesus could choose to be born in the best hospital, pero pinili niya marumi para maramdaman natin lahat na kapag nagkakasala tayo, kapag hindi natin mapatawad yung sarili natin, si Lord sinasamahan tayo. And that is the spirit of Christmas. The Lord chose a place for all of us could relate. Unconditional love yung sinasabi ni Lord sa atin. My dear brothers and sisters, a few days from now, we're gonna celebrate the birth of our Lord. Yung totoong manger niya, hindi dyan, kundi yung puso natin. Yung puso ng bawat isa sa atin. If the Lord would be born in our hearts, kumusta naman? Puno ba ng basura? Puno ba ng lupa? Are we going to welcome our Lord in our heart? Like our Blessed Mother, when she was told that we become the mother of Jesus, her yes was total, buong buo, puso at isipan. Because she knew it was the plan of God. Ayaw pagdating Pasko, masabi mo, Lord, buong buo, ipag-welcome ko sa iyo. Amen.